Nagpapatuloy tayo sa Book of Galatians at nasa last verses na tayo sa Galatians chapter 3. Tayo ay nasa Galatians chapter 3 verses 25 hanggang 29. So 26 to 29 talaga yon, pero for the sake na kumpleto yung mababasa natin, 25. This is the word of the Lord. But now that faith has come, we are no longer under a guardian. For in Christ Jesus, you are all sons of God through faith. For as many of you as were baptized into Christ have put on Christ. There is neither Jew nor Greek, there is neither slave nor free, there is no male and female, for you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Ito ang salita ng Panginoon. Makakaupo na po tayo. Nung nakaraang pangangaral natin, mula verse 15 hanggang verse 25, natunghayan natin na si Apostle Paul ay binigay niya kung ano yung pinaka-purpose or intention ng Diyos kung ba't niya binigay yung kautusan. Nakita natin doon, binigay niya yung kautusan bilang isang kulungan at bilang isang tagapag-alaga. So nakita natin, ito yung main purpose ng kautusan. Binigay niya yung moral na batas para hindi maging daan para sa kaligtasan, kung hindi para maging tagapagbigay sa atin ng kamalayan sa kasalanan. Nakakulong tayo, ito'y tagapag-alaga, kinakastigo tayo kapag tayo'y nagkakasala, pinapatunayan na kailangan natin ng isang tagapagligtas. Now, yan na yung pinatunayan ni Apostol Pablo. Ito yung intensyon, purposes ng kautusan ng Diyos. Tapos ngayon, mas pinalawak niya pa. Sinabi niya na kahit anong level o kahit anong basehan para ituring natin yung sarili natin na mas mataas kaysa sa ibang mga mananampalataya ay hindi totoo. Kasi yung isang tinarget niya lang, yung law. Ang ibig sabihin ng mga maling tagapagturo, kapag nasa ilalim ka ng kautusan, mas may edge ka, mas mataas ka, mas superior ka. Kapag nasa old covenant ka. Now, in-extend niya na yan sa lahat. Sinabi niya, kahit anong maging basehan natin na karnal, kahit anong maging basehan natin na pansamantala sa estado ng buhay natin, hindi yon totoong dahilan para maituring natin yung sarili natin na mas mataas na mananampalataya. Walang lesser Christian or higher Christian sa pamamagitan ng sarili nila na mga estado sa buhay. Dahil culturally, ordinaryo na maisip kung walang pananampalataya, verse 28, na isipin, ang Hudyo ay mas mataas sa Hentil. Ang lalaki ay mas mataas sa babae. At sila ng mga malaya ay mas mataas sa mga alipin. Yan yung tinuturo ng mga Judaizers, ng mga false teachers, na sinasabi nila na merong batayan o dahilan parang isang nagpapakilalang mananampalataya ay merong tungtungan para ituring niya yung sarili niya na mas mataas o kaya tignan niya yung sarili niya na mas mababa na uri ng mananampalataya. Ang isang pinag-uusapan dito ay sino ba yung totoong anak ni Abraham. Dahil kung sino ang totoong anak ni Abraham, sila yung tagapagmana ng pangako, sila yung tagapagmana ng tipan, sino ba talaga yung mga anak ni Abraham. At sabi mismo ni Apostol Pablo, kahit sino, kahit hentil pa, hindi lang mga Hudyo ang ituturing na anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya kay Hesukristo. Verse 29.
Kaya't dito binuksan na ni Apostol Pablo yung pinto. Sinabi niya, kahit sino, anuman yung estado sa buhay, kung merong pananalig kay Hesukristo, sila ay tunay, hindi mas mababa, tunay na mga anak ni Abraham, tagapagmana ng pangako ng tipan ng Diyos. Dahil alam nyo, yung nakalagay sa verse 28, meron silang cultural at meron din silang mga paniniwala kung sino yung mas mataas at mas mababa. For example, paniniwala nila na ang sila lang na mga biological na mga Hudyo ang makakakuha ng pangako ng lumang tipan. Kapag hindi ka pinanganak na Hudyo, mas mababa ka. Mas mataas kapag ikaw ay Hudyo kaysa sa mga Hintil. Naaalala nyo sa bagong tipan, maging yung mga half Jews, Gentiles, mga Samaritano, mababa rin tingin nila doon, di ba? Ayaw nila sa mga Samaritano. Hindi kayo puro na Hudyo. Paano pa kung hindi totoong Hudyo? Paano pa kung hindi talaga walang dugo na nananalaytay sa kanila ni Abraham? Culturally rin, sa kanila ng mga lalaki, mas mataas ang tingin sa kanila kaysa sa mga babae. Alam nyo ba, sa panahon nila, hindi nagmamana ng ari-arian ng babae. Ang nagmamana lang ay mga lalaki. There is no such thing na magiging heir, magiging tagapagmana yung mga babae. Mga lalaki lang. Pero sabi ni Pablo, kay Kristo, ang parehong kasarian ay may pagmamana doon sa buhay na walang hanggan. There's neither male nor female. Ano pa? Kultura rin nila na ang mga alipin, hindi sila pwede magmana. Sino lang ang merong mamanahin ng mga ari-arian o kung ano man. Sila lang na malaya. Kapag ang isang tao ay alipin, hindi sila nagmamana. Sila pa nga yung ipinapamana. Kapag meron kang alipin, meron kang anak, ipapamana mo yung alipin mo. Sila pa yung property. Sila pa ipapamana doon sa susunod na mga henerasyon. O anak, ito yung alipin mo. Pero sa ebanghelyo ni Jesus, ang malaya at ang alipin ay parehong tagapagmana doon sa ebanghelyo. There is neither Jew nor Greek. There is neither slave nor free. There is no male or female and female. For you are all one in Christ Jesus. And if you are Christ's, then you are Abraham's offspring, heirs according to promise. Anong tinuturo ni Pablo? Ang posisyon at kalagayan natin sa buhay, yan ang hindi natin dapat isipin na basehan kung tayo'y pinagpala o hindi. Kung hindi yung katatayuan natin sa harapan ng Diyos, yung ating posisyon sa harapan ng Panginoon. Pero gusto kong linawin dito dahil yung verse 28, ginagamit yan ng mga bilang katibayan sa mga false teachings. Ginagamit yan para patunayan, tignan nyo, wala nang pinagkaibang lalaki at babae. Ginagamit ito, verse 28, para patunayan na, tignan nyo, dapat walang mataas at mababa sa lipunan. Dapat pantay-pantay lahat sa lipunan. Meron din ginagamit ito para, para patunayan na wala dapat pagkakaiba sa mga lahi at lipi. Walang ethnic differences. Ito ay mga hindi biblical na mga paniniwala. Tandaan natin, yung pinatutunayan ni Apostol Pablo dito ay sa harapan ng Diyos. Sa harapan ng Diyos, sa usapin ng paglapit sa Diyos, sa usapin ng relasyon sa Diyos, lahat ng mga pagkakaiba, it does not matter. Yun yung point niya. Lalaki ka, babae ka, ang tanong, ano yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos? Malaya ka, alipin ka, ang tanong, ano yung katatayuan mo sa harapan ng Diyos? Hudyo ka, hentil ka, ang tanong, anong katatayuan mo sa harapan ng Diyos? Yung mga pagkakaibang yan ay, it does not matter. Walang edge yung isa kaysa sa isa. Pag-usapin na ng paglapit sa harapan ng Diyos, hindi point ni Apostle Paul na lahat ng pagkakaiba ay dapat mawala.
Hindi niya ibig sabihin, dapat wala ng lalaki-babae, ha? Hindi niya point, dapat wala ng Hudyo at Hentil, ha? Hindi niya point na dapat wala ng hierarchy, wala ng pagkakaiba sa lipunan. Hindi yun ang point ni Apostle Paul. Ang point niya, walang kinalaman ang lahat ng to sa relasyon mo sa Diyos. Tayo ay nagbabanyo pa rin sa magkaibang banyo. Tayo ay mayroon pa rin magkaibang kulay ng balat. Bukas, Lunes, magkaiba pa rin yung papasukan nating mga trabaho. Hindi naalis yung mga pinagkaibang yan. Hindi sinasabi magkakapareho na lahat. Pero sa usapin ng paglapit sa Diyos, ang basihan natin na hindi yung pagkakaiba natin. Hindi paglapit mo sa Diyos, Panginoon, Hudyo ako. Hindi ganon. Panginoon, Hentil ako. Hindi ganon. Paglapit mo sa Diyos, hindi ka lalapit, Panginoon, lalaki ako. Panginoon, babae ako. Panginoon, alipin ako. Panginoon, malaya ako. Hindi. Ang paglapit natin sa Diyos ay nakabase sa posisyon natin kay Hesukristo. If you are in Christ or you are not in Christ. Kaya ito yung mensahe natin ngayong umagang ito. Ang mga Kristiyano man ay may mga tunay na pagkakaiba sa estado nila sa buhay. Pero sila ay may pagkakapantay-pantay sa pribilehiyo sa harapan ng Diyos. Christians have real differences in their status in life, but they are all equal. They have all equal privileges before God. Isa to sa pinagdiinan ni Apostol Pablo sa unang mga talata dito sa chapter 3. Sinabi niya, wag na tayong tumingin, wag na tayong mabuhay ayon sa laman. Ayon sa paningin natin ng laman. Tinawag niya pa yung mga taga-Galasya na mga mangmang. Tinatawag niya pa yung mga taga-Galasya na mga nagayuma. Bakit? Kasi namumuhay sila na parang karnal. Tumitingin sila sa estado nila sa buhay, maging sa pananampalataya, base sa kung ano yung estado nila sa buhay. Kaya't dito titignan natin yung dalawang doktrina sa usapin ng pagkakaiba at pagkakapantay sa harapan ng Diyos. Una, tunghayan natin na tandaan natin walang paborito. At pangalawa, may pantay-pantay na pribilehiyo. Number 1, there is zero favoritism. And number 2, there are equal privileges. Sa usapin nito ng mga mananampalataya kay Hesukristo. Ang mga maling ebanghelyo ay nagdudulot ng maling paniniwala, maling perspektibo, maling disposisyon, at maling mga aksyon. Naapektuhan ng maling ebanghelyo ang walang hanggan natin, maging ang buhay natin ngayon. So do not think na kapag may false gospel, ang naapektuhan nun ay eternity lang. Tapos wala tong bearing ngayon. No. Ang laki ng bearing sa pamumuhay, pag-iisip, damdamin, disposisyon ng isang tao ng mga maling ebanghelyo. At etong mga taga-Galatians, eto na yung nangyayari sa kanila. Naniwala sila sa false gospel nung mga Judaizers, therefore, ang feeling nila, superior sila, o feeling nila, mas mababa sila. Depende sa kanilang kalagayan sa buhay. Pwede nilang maisip, ay, may mga taga-Galasyang Hudyo. Nagturo yung Judaizers. Aba, mas mataas pala ako kay kapatid. Kasi, Hudyo ako eh. Tapos si kapatid, katabi ko sa worship, hindi Hudyo, Hentil. Mas mataas pala ako. Magkatabi, merong isang malaya, merong isang alipin. Pwedeng isipin ni malaya, mas mataas pala ako kaysa kay kapatid. Si kapatid na alipin, pwedeng isipin, mas mataas pala siya sa akin. Mas mababa ako sa kanya. Si lalaki at babae, pwedeng ganun yung maisip. Mas mataas kami sa kanila. O yung mga babae, maisip, mas mababa kami sa kanila. Pwedeng ito yung maisip, madulot sa mga Kristiyanong pamumuhay nila. Ang magiging basihan nila ng pagpapala at hindi pagpapala ay mga karnal na dahilan.
Pero ito yung sinasalungat ni Pablo. Ito yung sinasabi ni Pablo na ang pabor ng Diyos ay ang grasya ng kaligtasan at hindi nakikita sa pagkakaiba ng mga mananampalataya. The favor of God is the grace of salvation, not indifferences among Christians. Alam niyo, may bearing yan sa church life at may bearing din yan sa ating personal life. Dahil sa usapin ng pagtitipon-tipon ng mga mananampalataya, kailangan yung pagkakaisa nila ay nakabase sa kanilang pinaghahati ang biyaya ng kaligtasan. Hindi dapat nakabase yung pagkakaisa nila sa kanilang pagkakatulad o pagkakaiba sa kanilang estasyon sa buhay. Kung maalala nyo, si Pablo, tinama niya si Pedro. Nung si Pedro, ayaw na makipag-fellowship sa mga Hentil, chapter 2. Nakita niya may mga false teachers, na-pressure si Peter. Kanino? Sa false teacher. Na-pressure siya. At hindi na siya ngayon nakipag-fellowship doon sa mga kapwa niya Kristiyano, pero mga Hentil. At tinama siya dito ni Apostol Pablo. Dahil ito yung ginagawa ng mga maling ebanghelyo. Ito yung sinasabi ng maling ebanghelyo. Tignan mo ang pagkakaiba mo sa mga kapwa mo Kristiyano. Yan yung sinasabi ng false gospel. Sinasabi ng false gospel, tignan mo, hindi kayo magkatulad. Tignan mo, mas mataas ka sa kanila. Yan ang sinasabi ng false gospel. O kaya naman, sinasabi ng false gospel, tignan mo, mas mababa ka sa kanila. Ang ginagawa ng maling ebanghelyo ay itinutuon nito ang pansin sa ating pagkakaiba at hindi sa ating pinaghahati ang biyaya ng kaligtasan. Inaalis ng maling ebanghelyo yung mga paningin natin kay Hesukristo na siyang pagkakaisa. Pero yun yung binabalik ni Pablo. Sinabi ni Pablo sa verse 28 na ang gospel at ang Christian fellowship at ang unity nito ay nangyayari kapag itong mga magkakaibang taong ito, nakita nila na sila ay isa kay Hesukristo. Merong koinonia kapag nakikita nila ang kanilang pinaghahati ang biyaya ng kaligtasan. Unang Korinto 12, tayo ay mga iba't ibang bahagi ng katawan, pero meron tayong iisang ulo. There is unity in diversity. Magkakaiba. Magkakaiba tayo, pero meron tayong iisang ulo. Kaya't ano ang nagbubuklod sa atin? Ano ang pagkakaisa natin? Bakit tayo magkakasama? Ang sagot ay si Hesukristo. Siya ang nagbubuklod sa atin. Siya ang ating fellowship. Sa Revelation 7:9-10, sabi dito, after this I looked and behold a great multitude which no one could number, from every nation, from all tribes and peoples and languages, standing before the throne and before the Lamb, and crying out with a loud voice. Ito yung inawit nila. Salvation belongs to our God who sits on the throne and to the Lamb. You see, maging sa langit at sa kaluwalhatian, merong pagkakaiba. Sila ay magkakaiba. Magkakaiba pa rin ng nasyon, magkakaiba pa rin ng tribo, magkakaiba pa rin ng lengguwahe. Magkakaiba rin na klase ng tao. Pero wala silang pagkakahati-hati. Wala silang pagkakampi-kampihan. Wala silang pagkakawatak-watak sa langit at sa kaluwalhatian dahil sila ay napupuno ng katotohanan ng inaawit nilang iisang awitin. At ano yung iisang kanta nila? Salvation belongs to our God
who sits on the throne and on the Lamb. Hindi sila nadidistract sa kanilang pagkakaiba-iba. Kung hindi nagsasama-sama sila dahil meron silang isang kanta, meron silang isang awit, meron silang isang pumupuno ng kanilang isipan. Ano yon? Ang kaligtasan. Ang kanilang pinaghahatiang biyaya ng kaligtasan. Pero meron din itong epekto o hamon dapat sa atin sa pang-isahan, pansarili natin. Dahil bilang individual na mananampalataya, pwede pa rin tayong katulad ng mga taga-Galasya, maisip natin na mas pinapaboran ako ng Diyos dahil sa estado ko sa buhay. O di kaya, pwede nating maisip, mas hindi ako pinapaboran ng Diyos dahil sa estado ng buhay ko. So this is a personal challenge individually for us that we should mortify this creeping false gospel. We should mortify this thought that you are more or less favored by God based on your life circumstances. Dahil ito yung dulot ng maling ebanghelyo. Pwedeng isipin ng mga taga-Galasya, mas mahal sila ng Diyos o mas hindi sila mahal ng Diyos dahil sa estado nila sa buhay na merong paborito ang langit. Na mas merong pinapaboran ng Diyos na mananampalataya. At kapag pinaniwalaan ang maling ebanghelyo na to, ikukumpara natin ang sarili natin sa kapwa natin Kristiyano. At iisipin natin, aba, meron ako yung wala sila. At pwedeng maisip at magdulot ito ng karnal na pagmamataas. Mas pinapaboran ako ng Diyos kaysa kapatid. Pwedeng magdulot yan. O di kaya sa kabilang banda, pwedeng maisip ng isang Kristiyano na, bakit mas maganda yung buhay nila ni kapatid kaysa sa buhay ko? At anong idudulot nito? Panghihina at self-pity. Mas pinapaboran siguro sila ng Diyos. Isa itong nakakapahamak at peligrosong ideya na hindi dapat ninunguya at hindi dapat ini-entertain. Huwag tayong magpadala sa ideya o maling katuruan na merong paborito ang Diyos sa kanyang mga mananampalataya. Maalala nyo ng mga bata pa kayo, mga bata pa tayo, may ganyan tayong pag-iisip sa mga magulang natin. Naisip natin bakit yung kapatid ko may pasalubong ako, wala? Bakit si kuya ganito? Bakit yung bunso namin, inaalagaan palagi ka? Pag may sakit yung bunso namin, inaalagaan. Pag ako hindi may paborito Pwede nating isipin yung ganon bilang mga anak. Pero alam nyo, hindi natin dapat yan maging tugon sa Diyos. Hindi natin dapat yang isipin sa ating Diyos at sa ating Ama. Kailangan nating isipin, alalahanin natin na tayo ay merong pinaghahatiang grasya ng kaligtasan. At hindi natin gawing basihan yung estado natin sa buhay para maging pagkain ng kasalanan, para talikuran at tanggihan yung katotohanan ng Diyos. Sa Galatian Church, may lalaki at babae, Hudyo at Griego, Malaya at Alipin, at lahat sila, tagapagmana ng pangako. Lahat sila. Kaya kung meron tayong mga ganitong uri ng ideya at pag-iisip tungkol sa Diyos, ikumpisal natin yan. Aminin natin sa harapan ng Diyos, Panginoon, patawarin niyo po ako. Iniisip ko, mas pinapaboran niyo ako kaysa sa iba.
Panginoon, patawarin niyo po ako dahil iniisip ko mas pinapaboran niyo ang iba kaysa sa akin. At kailangan mong kitilin at patayin ang ganyang klaseng peligrosong ideya. At ganyan din ang mangyayari at nangyayari sa mga hindi mananampalataya. Alam niyo, merong mga hindi mananampalataya na hindi kinikilala ang ebanghelyo, hindi tinatanggap ang pananampalataya kasi iniisip nila, mas maganda pa buhay nila doon sa Christian eh. Ba't ako magiging Christian eh? Mas okay pa buhay ko dyan sa kanila. Anong nagiging basehan nila? Iniisip nila, pinapaboran na sila ng Diyos kahit wala pa silang pananalig at pagsisisi. Iniisip nila yung pabor ng Diyos ay nasa kanila, base sa estado nila sa buhay. Yung isang malaya, bakit niya tatanggapin yung gospel? Yung Christian alipin. Pwede nilang isipin yan, pero alalahanin natin, gaano karami ang mayaman, ang tagumpay sa buhay, ang walang katuwiran ni Jesus. Gaano karami ang may magandang buhay, pero humantong sa impyerno. Gaano karami ang may maganda, masagana na buhay, pero wala silang ebanghelyo. Yun ba ang itsura ng pinapaboran ng Diyos? Hindi. Kaya sa usapin ng paglapit natin sa harapan ng Diyos, anumang estado natin sa buhay, it does not matter. What matters is our position in Christ. Tayo ba ay nananalig kay Jesus o hindi? Ang katatayuan natin sa harapan ng Diyos, ito, makasalanan. Nangangailangan ng pagtubos at ng katwiran. Pangalawa, meron mga pantay na pribilehiyo. Pag tinignan niyo yung text natin mula verse 26 hanggang 29, bawat verse merong in Christ. Lahat. 26 in Christ, 27 in Christ, 28 in Christ, 29 in Christ. Lahat. Tinadtad ni Apostol Pablo. Ang buong thrust ng kanyang argument ay para patunayan na ang pribilehiyo natin sa harapan ng Diyos ay nakadugtong sa ugnayan natin kay Jesus. Sa pamamagitan ng pananampalataya. It is through our union with Christ that Christians with differences have equal covenant privileges before God. Dahil doon sa pakikipag-isa kay Kristo, yung mga mananampalataya may pagkakaiba, pero pantay-pantay sila sa pribilehiyo sa harapan ng Diyos. Ang langgam at ang elepante ay humihinga ng parehong hangin. Ang ibon at ang palaka ay humihinga ng parehong hangin. Magkakaibang uri ng mga nilalang, pero iisang hangin yung kanilang hinihinga. At katulad tayo niyan, mga mananampalataya, merong mga pagkakaiba. Iba-iba tayo ng kalagayan sa buhay, iba-iba tayo ng estasyon sa buhay, pero ang hinihinga natin ay ang parehong ebanghelyo ni Hesukristo. We breathe the same gospel. Marami tayong pinagkakaiba. Pero marami rin tayong pagkakatulad in which will not matter yung pagkakaiba natin before our sameness. Paano tayo magkakatulad? Pare-pareha tayong makasalanan. Diyan, magkakatulad tayo. Magkakatulad tayo, pare-pareho tayong lumabag sa Diyos. Magkakapareho tayo. Pareho tayong sumalansang. Pare-pareho tayong sumuway sa harapan ng utos ng Diyos. We are the same. Lahat tayo mamamatay. Lahat tayo dyan pantay-pantay. Yan yung point ng Book of Ecclesiastes. Matalino ka hindi, pareho kayo mamamatay. Marami kang pera hindi, pareho kayo mamamatay. Maganda yung trabaho mo hindi, pareho kayo mamamatay.
Magkakapantay tayo. Hindi pwedeng sabihin sa harapan ng kamatayan, mayaman ako ha. Ano yun? Hindi pwedeng sabihin sa harapan ng kamatayan, Hudyo ako ha. Lalaki ako. No. Tayo pantay-pantay, makasalanan, pantay-pantay, hahantong sa libingan. Pero salamat sa Diyos dahil tayo mga Kristiyano ay pare-pareho ring niligtas ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya. Salamat sa Diyos, tayo rin ay pantay-pantay na naligtas sa merito ni Hesukristo lamang. Salamat sa Diyos dahil lahat ng mga mananampalataya ay may pantay-pantay na pribilehiyo sa harapan ng Diyos. Nang lahat ng mananampalataya ay merong magkakaparehong pagsisisi sa harapan ng paanan ng krus. Nang lahat ng mga Kristiyano ay binalutan ng katwiran, perpekto at dalisay na katwiran ni Hesukristo. Na lahat ng mga mananampalataya ay tinubos ng iisang dugo. Ang dugo ng bugtong na anak ng Diyos. Meron tayong pagkakapare-pareho. Kung pag-uusapan lang natin kung may paborito ang Diyos, meron. Pero iisa lang, ang kanyang anak. Ikalawang persona ng banal na Trinidad, ang purong Diyos, nag-iisang matalik niyang anak na nagkatawang tao at sa pagkakatawang tao niya ay perpektong sumunod sa kanyang mga utos, perpektong anak na hindi nagkasala at lumabag sa kanyang ama. Kung merong isang paborito, may pag-uusapan tayo sa paborito, pinakamamahal ng Diyos, walang iba, si Jesus. Ang kanyang bugtong at pinakamamahal na anak. This is by virtue of His divine sonship and by virtue of His sinless obedience. Si Kristo ang pinaka-importanting persona sa Ama. Si Hesukristo ang pinakamamahal ng kanyang puso. Si Kristo ang pinakamataas ang posisyon sa mata ng Diyos. At dahil sa pananampalataya natin sa Kanya, meron tayong pakikipag-isa. Kanino? Sa paborito ng Ama. Meron tayong pakikipag-isa sa pinakatinatangi ng Diyos. At dahil tayo may pakikipag-isa sa Kanya, walang mas mababang Kristiyano at mas taas na Kristiyano. Dahil ang pakikipag-isa natin ay sa Kanya, hindi pwedeng may mas mababa at may mas mataas. Kung ikaw ay na kay Kristo, ikaw ay na kay Kristo. And that is it. That's it. That is how God sees us. At doon natin dapat kunin at tignan yung ating satisfaction sa buhay. Kung meron tayong pagkukunan ng ating fulfillment at satisfaction sa buhay, hindi dapat sa mga magkakaiba nating kondisyon. Dapat doon sa ating estado kay Hesukristo. Yan ang hamon sa iyo. Find your satisfaction in your shared privileges in the gospel rather than your different conditions in life. Huwag mo hanapin ang iyong satisfaction sa kondisyon mo sa buhay kung hindi doon sa estado mo kay Hesukristo. Hindi ko ito maintindihan nung kahit bago pa ako mananampalataya. Yung usapin ng identity. Maraming beses na yung na-topic sa mga previous church ko, pero hindi ko kasi yun pinagdadaanan sa mga panahon na yon. Pero pag binabalikan ko, bakit sa mga usapin ng Christian circle, sa mga topics, palaging usapin yung identity. Dahil yung usapin ng identity, yan ang sumasagot sa tanong na sino ba ako? Who am I? Pag tinanong ka, sino ka? Hindi tinatanong ano yung trabaho mo. Hindi tinatanong ano yung pangalan mo. Hindi tinatanong ano yung kondisyon mo sa buhay. Ang tanong, sino ka? Siguro ang isang
kasamang tanong niyan na makakatulong ay, sa paanong paraan mo gusto kang makilala? Kapag inaalala ka ng ibang tao, iniisip ka ng ibang tao, paano mo gusto kang makilala ng ibang tao? At alam nyo, sa usapin ng pagkakakilanlan, dito tayo may tukso. Pwede tayong matukso na idikit yung ating pagkakakilanlan sa estado natin sa buhay. Pwede nating idikit yung ating pagkakakilanlan, who am I? Pwedeng isipin ng mga taga-Galacia, sino ako? Isa akong Hudyo. Sino ako? Hentil lang ako eh. Sino ka? Lalaki ako. Sino ka? Ay, babae lang ako eh. Sino ka? Malaya ako. Sino ka? Ay, alipin lang kasi ako eh. Pwede nating idugtong sa mga sarili natin. Pwede nating isipin, tayo ang ating estado sa buhay. I am my condition in life. I am what the events are happening in my life. Pwede yan ang maging tukso sa atin. Pwede tayong matukso sa ganyang paraan na pwede tayong iniisip natin, masasatisfy lang ako kung ganito yung estado ko sa buhay. Kung sana iba ang malaya lang ako. Mga babae, sana lalaki ako. Mga hentil, sana Hudyo ako. Magiging satisfied ako. And we can be tempted to fall in that trap. Kaya alam nyo, si Apostol Santiago sa James chapter 1, in-address niya yan. Sabi niya sa mga mayayaman, huwag niyong idikit ang pagkakakilanlan nyo sa pagmamayari nyo. Sabi ni Santiago sa James chapter 1, mga mahihirap, huwag niyong idikit ang pagkakakilanlan nyo sa kung gaano karaming pera ang meron kayo. Kailangan ang isipin nila ay yung pagkakakilanlan nila kay Hesukristo. Ang kanilang identity ay nakadikit sa kanilang posisyon sa harapan ng Diyos. Hindi sa kanilang pagkakaiba. Yan ang dapat mong alalahanin at aktibong gawin, Kristiyano. Idikit mo ang pagkakakilanlan mo sa iyong pinagpalang pakikipag-isa kay Hesukristo. Pag tinanong ka, sino ka? Pag tinanong mo yung sarili mo, sino ako? Ang unang-una mong sasabihin, ako'y anak ng Diyos. Verse 26. Ang unang-una mong sasabihin, ako'y tinatanggap ng Diyos. Ang unang-una mong iisipin, ako'y tagapagmana ng pangako. Ang unang-una mong iisipin, ako'y binihisan ng katwiran ni Hesukristo. Hayaan mo ang katotohanan na to magpatahimik sa iyong pagkainggit. Hayaan mong itong katotohanan na to ang pumatay sa iyong pagmamataas. Hayaan mo ang katotohanan na to ang magpasiklab ng iyong pasasalamat. May mga commentaries na nagsasuggest na yung verse 28, yung phrasing, yung formula na nasa verse 28, na hindi rin daw yun original kay Paul. Meron daw si Paul na iniisip o familiar sa kanya na mga kataga. Kaya yun yung ginamit niyang kataga sa verse 28. Na as early daw ng 6th century before Christ, merong isang philosopher. Ang pangalan niya ay si Thales of Miletus. So, yung iba sa inyo, napag-aralan yan. Very blurry na, pero napag-aralan yan. Si Thales of Miletus, sa kanya nang galing yung usapin ng questioning, discovering through questioning. Dahil etong si Thales of Miletus, nakilala siya sa ganitong mga pananalita. Sabi ni Thales, siya daw ay nagpapasalamat sa kapalaran. Basahin ko. He was thankful to fortune because
He was born a human being and not a beast, a man and not a woman, a Greek and not a barbarian. Itong si Thales, nagpapasalamat siya sa kapalaran dahil siya daw pinanganak na tao, hindi hayop, lalaki, hindi babae, isang Griego, hindi isang barbaro. At alam nyo, yung ganitong uri ng pag-iisip ay pwedeng meron si Pablo sa sarili niya nung hindi pa siya mananampalataya. Pwedeng si Pablo ay lumaki siya na nagpapasalamat na siya ay isang Hudyo, hindi isang Hentil. Na si Pablo ay nagpapasalamat na siya ay lalaki at hindi babae. Na si Pablo ay nagpapasalamat na isa siyang Romanong mamamayan at hindi isang alipin. Pero nung nabuksan na yung mata ng pananampalataya niya, meron na siyang ibang pasasalamat. Nagbago na yung pasasalamat niya. Ang pasasalamat ni Pablo, na kay Kristo ako. Na kay Kristo ako. Hindi na yung mga pansamantalang estado sa buhay ang tinitignan niya bilang kanyang pagkakakilanlan. Ang tinitignan niya na kanyang pagkakakilanlan ay siya ay isang Kristiyano. Kaya sa tuktok ng lahat ng pinagpapasalamat mo, ang maging tugatog ng lahat ng pasasalamat mo, hayaan mong ito ay ang pananampalataya mo. Let it be your faith and the blessings in Christ. Let that be your top thanksgiving. At hindi ang mga pinagkaiba sa katatayuan sa buhay. Bilang pagtatapos, sinabi sa 2 Corinthians 5 verse 16, "From now on, therefore, we regard no one according to the flesh." Mula ngayon, wala na tayong ituturing ayon sa kanilang estado, sa kanilang mga buhay. Kaya mga kapatid, tumigil tayo sa pagtingin sa iba at sa sarili natin ayon sa laman. Tagumpay, katatayuan, kasarian, hugis ng buhay o mga pagkabigo. Tignan mo ang sarili mo sa mata ng langit. Kung ikaw ay isang Kristiyano, ikaw ay minamahal ng Diyos, binihisa ng katwiran, tagapagmana ng pangako, anong pinakahigit na pagkakakilanlan ang pwede mo pang hanapin? Walang Kristiyano ang dapat magsabi, mas mababa ako. Walang Kristiyano ang dapat magsabi, mas mataas ako. Dahil tayo ay lahat na may pantay-pantay na pagtayo sa ilalim ng krus. Ang ating ipagmamalaki ay si Kristo lang. Ang ating tatak ay biyaya lang. At ang ating pagkakakilanlan ay ang ebanghelyong pananampalataya lamang. Ama namin, maraming salamat po sa habag mo sa amin. Papasalamat kami, Panginoon, dahil sa kabila ng pagkakaiba-iba namin ay meron kaming pagkakaisa kay Jesus. Patawarin mo po kami, Panginoon, sa mga panahon na nilalagay namin yung kumpiyansa at kasiyahan namin sa mga estado namin sa buhay. Tulungan mo kami, Panginoon, na hindi mag-isip bilang karnal. Tulungan mong imulat ang mga mata namin, O Diyos, dahil maraming beses gusto namin pumikit. Bigyan mo kami ng mata ng pananalig na makita ang lahat ng bagay sa aming katatayuan sa harapan mo. O Diyos, kami bigyan mo ng pananalig. Kami bigyan mo ng kasigasigan sa aming pagkakaalam, sa aming katayuan, pinagpalang katayuan kay Hesukristo.
Maraming salamat po, aming Ama, na hindi nagtatangi. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.